Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay may inihanda akong bagong kwento na nagsasabi sa atin na kahit iba-iba tayo ng katangian at may kanya-kanya tayong kakayahan, lahat tayo ay pare-parehong mga Pilipino. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Kara, Batang Kakaiba. Siya si Kara, 7 taong gulang, ipinanganak na bibo at masigla. Ngunit habang lumalaki, nawawala ang kumpiyansa at tiwala niya sa sarili. Pagkatapos sa eskwela, ay nagkukulong siya sa bahay nila. Paglalaro at pag-aaral mag-isa ang nakagisnan niyang gawin. Dahil takot siyang tuksuhin at layuan ng kanyang kapwa bata. Isang araw, malungkot na nakasilip sa mga batang naglalaro si Kara. Nakita ito ni Aling Karina. Kara, anak, bakit di ka lumabas at makipaglaro sa kanila? Ayoko po, inay. Tutuksuhin at lalayuan lang nila ako. Bakit kasi pinanganak akong ganito? Kalot na, maitim pa. Anak, ano man ang itsura mo, bata ka rin katulad nila. Maaaring may manukso sa'yo, ngunit kung mabuti ka sa kanila, magiging kaibigan mo sila. Huwag na lang po, manonood na lang po ako ng TV. Kinabukasan, pagkagaling ni Aling Karina sa palengke, ay may mga batang bumati sa kanya na naglalaro sa harap ng bahay nila. Magandang umaga, Aling Karina! Magandang umaga, Aling Karina! Magandang umaga naman, Mokong at Mokang. Aling Karina, maaari po ba kaming makiinom? Nauhaw po kasi kami sa paglalaro. Sige, halika kayo, pumasok kayo sa aming bahay. Sa loob ng bahay nila, ay mag-isang sumasayaw at kumakanta si Kara. Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na pagtingin. Aling Karina, sino po siya? Ang galing niya pong kumanta at sumayaw. Kaya lang, parang di pa siya naliligo. Siya si Kara, ang aking anak. Naligo na siya, Mokong. Sadyang ganyan ang kanyang itsura. Ngunit napakabait na bata ni Kara. Pwede niyo siyang maging kaibigan. Halika kayo at ipakikilala ko kayo sa kanya. Kara, anak, may mga kasama ako. Halika, papakilala ko sa'yo. Kara, ang galing mo naman kumanta at sumayaw. Oo nga. Kara. Nauutal na bati ni Mokong. Pwede bang turuan mo rin kaming kumanta at sumayaw, Kara? Anak, mga kapitbahay natin sila. Maaari mo ba silang isali sa ginagawa mo? Hello? Ako si Kara. Sige, halik kayo. Masayang nagsayawan at nagkantahan ang bagong magkakaibigan. Hanggang sa nagpapalagayan na sila ng loob. Maya-maya pa, ay may narinig silang sumisigaw mula sa ibaba. Tinatawag sina Mokong at Mokang. Makang! Makang! Asan ba kayo? Halina kayo! Maglaro na tayo ng tagu-taguan! Narinig ito ng dalawa, kaya agad ay niyakan nila si Kara. Tara! Kara! Maglaro tayo ng tagu-taguan! Nagpaalam si Kara sa kanyang nanay at masayang sumama sa dalawa. Ngunit paglabas ng bahay, takot at nagulat si Goryo sa nakita niyang kasama ng dalawa. Ano yan? Sino yan? Nakakatakot naman! Hay! Goryo! Siyang bago nating kaibigan, si Kara! Kaibigan? Bakit ganyan ang itsura? Ikaw, Mokang, makinis at maputi.
Ikaw mo akong, kahit bako-bako mukha mo, kayo manggi ka naman. Ako? Bungi lang ako, pero maputi naman ako. Napahiya si Kara sa ila sa Ligorio, kaya sinabihan ni Mokong si Koryo. Koryo, magkakaiba man tayo ng kulay at magkakaiba tayo ng itsura. Pare-pareho tayo mga Pilipino. Oo nga, Koryo! May kanya-kanya rin tayo kakayahan. Ako nga, tinuruan ako ni Karang sumayaw. Ako naman ay tinuruan niyang kumanta. Tinuruan ko rin siyang mag-drawing. Kaya ngayon ay sasali siya sa ating larong tagu-taguan. Ganun ba? Pasensya na kayo, lalo ka na, Kara. Nabigla lang ako. Tara na, maglaro na tayo ng tagu-taguan. Ako ang taya. Masaya at nagkasundo nga ang apat sa paglalaro. Habang masayang pinagmamasdan sila ni Aling Karina. Maya-maya pa ay umuwing may ngiti sa labi si Kara. Nilapitan niya ang kanyang nanay at tatay upang magmano. Tay, ang sarap po pala sa pakiramdam na marami kang kaibigan. Dami ko rin pong natutunan. Marunong po pala akong mag-drawing. Ang sarap pala makipaglaro sa mga kaibigan. Oo naman, anak. Lagi mong tatandaan, lahat tayong tao, magkakaiba man ang ating katangian at kakayahan, ay hindi dapat katakutan ang posibilidad na baka masaktan ka lang. Dapat ay buong tapang natin harapin upang tayo ay lalong may matutunan. Harapin natin ito ng buong tapang upang lalo tayong may matutunan. Salamat po, Nanay! Simula noon, pagkagaling sa eskwela at pagkatapos ng mga gawaing bahay, ay palagi nang naglalaro ang magkakaibigan. Kayo mga bata, iba-iba man ang ating katangian at katayuan sa buhay, tayo ay pare-parehong Pilipino na dapat mahalin at igalang. Diyan nagtatapos ang ating kwento. Paalam!